pagbubukas ng Kongreso kaninang umaga, nahalal muli bilang Senate President si Senator Chis Escudero. Isa sa mainit na isyong haharapin ng kanyang liderato ay kung itutuloy ba o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, una sa lahat, ilang boto nakuha ni Escudero kaya siya nanatili sa pwesto? Jiggy, 19 na senador ang bumoto pabor para manatiling Senate President si Senator Chis Escudero. Kasama na sa mga bumoto sa kanya yung 6 na miyembro ng tinatawag na Duterte Bloc. Kasama na nga dyan si Senator Bato de la Rosa na tumayo mismo kanina sa plenaryo para segundahan at suportahan yung nominasyon para manatiling Senate President si Senator Chis Escudero. Aminado si Senator Bato na nung una daw hindi 100% yung kanyang suporta kay Escudero. Pero itong mga nakaraang buwan daw, nakita niya kung paano daw pinrotektahan ni Escudero ang Senado sa gitna ng mainit naman na usapin at issue kaugnay sa impeachment. Samantala, ang nag-nominate kay Escudero ay si Senator Joel Villanueva at ayon sa kanya, kung pagbabasehan daw yung naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte, lumalabas na tama raw ang tinatahak na landas ng Senado sa direksyon o sa pangunguna ito ni Senate President Escudero. Samantala, Jiggy, nahalal si Senator Joel Villanueva bilang Senate Majority Leader habang nanatili bilang Senate President pro tempore si Senator Jinggoy Estrada. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Villanueva. Sa inilabas po na desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment, ang tanong, Ginoong Pangulo, hindi pa po ba klaro na tama ang landas kung saan dinala ni Senator Escudero ang buong Senado, na panatili natin ang moral high ground ng Senado? At Mean, sino-sino mga nakalaban ni Escudero sa pagka-Senate President? Yes. Ninominate din Jiggy naman nila Senator Mig Zubiri at Senator Loren Legarda si Senator Tito Soto. Naalala natin dati nang naging Senate President Senator Tito Soto pero kinapo siya sa boto sa pagkakataong ito at 5 lamang ang kanyang nakuha. At tradisyon dito sa Senado na yung hindi mananalo sa labanan sa pagka-Senate President ay siya namang tatayong leader ng minority bloc. Sa ngayon, may 5 miyembro yung minority bloc na yan, Jiggy. Kasama dyan si Senator Soto, Senator Ping Lacson, Senator Mig Zubiri, Senator Loren Legarda at Senator Risa Hontiveros. Jiggy, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. I am always honored by any position entrusted to me by my esteemed colleagues. So I pledge to perform the duties and responsibilities of being the minority leader. At susundin ba ng 20th Congress ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara? Jiggy, yan din ang tanong ng marami sa ating mga senador at hati yung opinyon ng mga senador na nakausap natin. Bagamat marami sa mga na-interview ko kanina ay sinasabing dapat sundin yung naging desisyon ng Korte Suprema kung saan sinabi nga ng SC na unconstitutional yung articles of impeachment. Kasama sa mga nakausap ko kanina, yung 2 leader ng Senado, si Senate President Escudero at Senate President pro tempore Jinggoy Estrada, pareha silang niniwala dapat sumunod sa naging desisyon ng SC. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Yes, as a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. The decision is clear. All we have to do is implement it. There should not be a trial anymore because the Supreme Court had already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Jiggy, iba naman ang pananaw ni Senator Risa Hontiveros na mula sa minority bloc. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. So hanggat hindi final na final, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Yan pong ulat ni Mean Los Baños live mula sa Senado.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.